magandang buhay po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, maganda talaga po ang buhay kapag kasama si Lord. Amen po ba? Kaya kapatid, today, ginising ka ni Lord for a purpose and hindi aksidente na napapakinggan mo ngayon ang broadcast na ito dahil nais kang pagpalain ng Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo? Today po, we will be talking about something na alam ko naman pong makaka-relate lahat dahil naman po noon pa man ay meron na nito. Yan, ang salitang music or musika. Sa mga panahon po noon, uso po sa panliligaw yung tinatawag nating harana. Ayan, naalaman po ng lahat yan. And ngayon naman po sa panahon ng mga mas bata-bata, lalo na po sa mga eskwelahan, pag po may Hearts Day, usually po ang mga booth na meron sa school ay dedication booth. Kung saan po pwede kang magbayad ng kung anong halaga yung nire-require, isusulat mo sa isang kapirasong papel yung request mong kanta, tas ide-dedicate nila doon sa taong nagugustuhan mo. So all in all po, one purpose of music is to express our feelings or love towards someone. Usually po, kaya tayo kumakanta, lalo na ng mga love song, kasi gusto nating ipahayag kung ano yung nararamdaman, kung ano yung gusto nating sabihin sa isang tao. Diba po? So, bakit nga ba natin to pinag-uusapan? Dahil today is the day na pag-uusapan po natin ng isang mahalagang ginagawa natin bilang mga bride of Christ. Kung ikaw lang mag-isa, nako, ikaw ay isang bride of Christ. Kung may mga kasama ka, yung mga katabi mo, mga bride of Christ yan. So today po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa worship. Ayan. Sabihin nyo nga po, worship. Ayan, amen. Ang ating pong text ngayon ay matatagpuan po natin sa mga awit chapter 84 or Psalms 84. Sige po, babasahin ko muna po siya sa Tagalog. Panginoong makapangyarihan, kay ganda ng inyong templo. Gustong gusto kong pumunta roon. Nananabik akong pumasok sa inyong templo, Panginoon. Ang buong katauhan ko'y aawit ng may kagalakan sa inyo, O Diyos na buhay. Panginoong makapangyarihan, aking hari at Diyos. Kahit na ang mga ibon ay may pugad malapit sa altar kung saan nila inilalagay ang kanilang mga inakay. Mapalad ang mga taong nakatira sa inyong templo. Lagi silang umaawit ng mga papuri sa inyo. Mapalad ang mga taong tumanggap ng kalakasan mula sa inyo at nananabik na makapunta sa inyong templo. Habang binabaybay nila ang tuyong lambak ng baka, iniisip nilang may mga bukal doon at tila umulan dahil may tubig kahit saan. Lalo silang lumalakas habang lumalakad hanggang ang bawat isa sa kanila ay makarating sa presensya ng Diyos doon sa Sion. Panginoong Diyos na makapangyarihan, Diyos ni Jacob, pakinggan niyo ang aking panalangin. Pagpalain niyo, O Diyos, ang tagapagtanggol namin, ang hari na inyong pinili. Ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa buong lugar. O Diyos, mas gusto ko pang tumayo sa inyong templo, O Diyos, kaysa sa manirahan sa bahay ng masama. Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala nyo rin kami at pinararangalan. Hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. O Panginoong makapangyarihan, mapalad ang taong nagtitiwala sa inyo. Okay po, napakaganda po ng Psalms 84, no? So, sige po, mag-start na po tayo. Ang pamagat po ng ating broadcast ngayong araw na ito ay One Day, Isang Araw. Ayan, one day, isang araw. Sige po, manalangin po muna tayo.
Hallelujah, Lord. Marami pong salamat dahil alam namin na may plano ka sa amin sa araw na ito. May maganda kang gagawin, Panginoon, sa bawat isang nakikinig. And Lord, I pray na ikaw ang siyang kumilos, ikaw ang siyang maitaas sa araw na ito. Marami pong salamat. No work of the enemy will prosper today, Panginoon, sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, habang minameditate ko po ang chapter na ito, ramdam na ramdam ko po yung kasabikan, yung kauhawan, nung writer po ng chapter na ito sa Panginoon. Yan, sabi po 'di ba sa verse 2, gusto kong pumunta roon. Sabi niya, nananabik akong pumasok sa inyong templo, Panginoon. Sabi niya po yan sa verse 2. Tayo po ba mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nararanasan pa po ba natin yung kasabikan, yung kauhawan, every time po na magka-quiet time tayo? Yung tipong pagising mo sa umaga, alam mong magbabasa ka ng Bible, alam mong mag-worship ka, yung para bang excited ka, yun, buti naman magka-quiet time na ako ulit. Yan, nararanasan pa po ba natin yan? Dahil kapatid, bilang isang bride of Christ, napakahalaga po pala talaga na tayo ay na-excite sa ating groom, ang ating Panginoon. Dahil di ba po, we are in a relationship. Yan, lagi po natin yung aalalahanin, we are in a relationship po. Wala po tayo sa religion. Wala tayo sa tradisyon o sa ritual. Tayo po ay nasa isang relasyon. Alam niyo po, napakaraming relasyon ang sinubok ng COVID. Yan, parang biglang naging LDR po lahat no? Ng mag-boyfriend, ng mag-girlfriend, ng ibang mga mag-asawa na magkalayo nung inabutan ng lockdown. Kasi bawal lumabas, di ba po? So, anong nangyari? Puro video call, chat, messenger, text, phone call. Di ba po? Kasi namimiss talaga yung kapartner. At ito pa po biruin nyo, sa sobrang pagmamahal sa mga partner nila, sinusulong po ngayon sa gobyerno yung online wedding. Talagang hindi nagpapapigil, talagang gustong-gusto na makasama na nila yung girlfriend or yung boyfriend nila or yung fiancé, di ba po? So, sa sobrang pagmamahal sa partner, gagawin ang kahit na anong pwede para lang magkita, para lang magkasama, o kaya makapag-usap. Meron pa po ba tayong ganong klase ng eagerness every time na mag-worship po tayo sa Lord? Amen po. Hallelujah po dyan. Pero sa pagbabasa ko po ng chapter na ito, napaisip po ako, bakit po kaya sabik na sabik yung sumulat nito sa Panginoon? Ano kayang meron? Nasasabik ba siya dahil sa mga churchmates na makakasama niyang magpuri? Nasasabik kaya siya dahil alam niya may blessing na matatanggap kapag nag-worship? Nasasabik kaya siya kasi wala siyang problemang pinagdadaanan kaya naman todo worship, kaya ang saya-saya niya kasi wala naman siyang pinagdadaanan Tingin niyo po, kasi yan po yung mga tanong na pumasok sa isip ko, no? Pero, ito po yung nakita kong mga dahilan kung bakit sabik na sabik yung sumulat sa presensya po ng Lord. Number 1 po, sa presensya ng Diyos ay may kalakasan. Amen. Sino po nag-agree dyan? Ito po, sabi po sa verse 5, mapalad ang mga taong tumanggap ng kalakasan mula sa inyo at nananabik na makapunta sa inyong templo. Sabi po sa verse 7, lalo silang lumalakas habang lumalakad. Kapatid, nangangailangan ka ba ng kalakasan? Yung kamag-anak mo ba may malubhang sakit? O kaya naman, pinanghihinaan ka na ng loob, nawawalan ka na ng pananampalataya, yung para bang napapagod ka na sa mga nangyayari sa paligid mo. Kapatid, worship. Alam niyo po, isang patotoo ko po, na talagang hindi ko po malilimutang naging experience ko. I-share ko po sa inyo. Alam niyo po, before,
bilang isang college student po, tas graduating pa, sobrang dami pong ginagawa. Talaga napakarami pong requirements, mga paperworks, di ba po? So, pagod na pagod po ako sa weekdays. Monday to Friday po talagang busy. So, sabi ko, Lord, sige po, Sabado, ipapahinga ko yung katawan ko. Kaso, may isa pong nag-invite sa akin. Sabi niya, pumunta raw po ako, in-encourage niya po ako pumunta sa isang seminar na pang church po yun. Sabi ko, Lord, eto lang po, di naman po sa pero ito lang po yung araw na pwede po akong humiga muna sa bahay, bumawi ng tulog. Kaso, may nag-invite. Yung taong yun, bihira mag-invite. Kaya sabi ko, Lord, siguro maganda talaga, pupunta po ako. So, pumunta ako mga kapatid. At alam nyo po, to cut the long story short po, sobrang ganda po nun. Alam nyo po, yung kapahingahan na tingin ko hindi maibibigay ng kama o ng comfort sa bahay, ng pagkain. Alam nyo po, na-experience ko dun sa lugar na yon. Talagang naranasan ko po yung presence ng Lord. At alam nyo po, after po nun, hindi ko naramdaman na kulang ako sa tulog or kung ano man kasi maaga po yan eh. After po nun, dumiretso pa ako ng church natin kasi po may devotion sa worship team. Tapos, kwento sa kanila kung ano yung naranasan ko. Kasi mga kapatid, naranasan ko yung kakaibang strength na galing sa Lord. Kaya kapatid, alam mo, when we worship, merong joy na ibibigay sa Lord. Merong kalakasan. Ire-renew ng Lord yung strength mo sa mga time na napapagod ka na. Just worship the Lord. For sure, pag na-encounter mo ang Diyos, napasok mo ang presensya niya, mare-receive mo yung kalakasan na hinihingi mo. Amen? Amen. Hallelujah. Pangalawa po, sa presensya ng Diyos ay may ginhawa. Amen po ba doon? Pagpapala at proteksyon. Kapatid, nangangailangan ka ba ng assurance o kasiguraduhan sa mga pangako ng Diyos sa'yo? Na para bang lumalabo na yung pag-asa mo, pwede pang kumilos at gumawa ang Panginoon sa buhay mo at pamilya mo. Para bang napaka-imposible na sa kalagayan mo ngayon, parang hindi mo na makita yung mga good side, parang nanlalabo na yung pananampalataya mo na pwede pang kumilos ang Lord eh. Maging sa cell group mo, di ba? Pwedeng isa kang leader na talaga nawawalan na ng hope sa mga cell members mo. Kapatid, worship. Sa mga time na nawawalan ka na ng pag-asa, awitan mo ang Diyos. Di ba sa isang kanta nga, you are, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Okay po, drummer po ako, so pasensya na po. Hindi, di ba po? Alam nyo, ang Lord, waymaker yan. Sa mga time na parang wala ng paraan, wala ng daan, kapatid, ang Lord handang hatiin ang dagat para sa'yo, kapatid. Miracle worker ang Lord. Kahit nakala mo imposible, gagawin posible ng Diyos sa'yo. Handa niyang i-move ang mountain sa harapan mo, ang Goliath sa harapan mo, patutumbahin ng Diyos. Promise keeper ang Lord, kung ano sinabi ng hari, hindi mababali kapatid. Light in the darkness, sa mga oras na nagdidilim na yung buong paligid mo, kapatid, siya ang ilaw sa sitwasyon mo. My God, that is who you are. Si Lord yan, si Lord lang yan, kapatid. Just worship the Lord. Sabi nga po sa verse 11, dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Kapatid, si Lord ang bahala sa'yo. Yan ang Diyos na sinasamba mo, kapatid. Never lose hope. May gagawin siya sa buhay mo. Huwag kang titigil sa pananampalataya mo. May magandang plano sa'yo ang Diyos. Hindi siya madamot, kapatid. Amen. Handang ibigay sa'yo ng Lord lahat ng best para sa'yo. Sa tingin mo man, ito yung best, pero may mas best pa dyan na ibibigay ang Lord. Hallelujah. May magandang plano sa'yo, Lord. Amen? Number 3, sa presensya ng Diyos ay may pag-ibig at kapahingahan.
Kapatid, yung ibon na nabanggit sa verse 3, sabi po dito sa verse 3, Panginoong makapangyarihan, aking hari at Diyos, kahit na ang mga ibon ay may pugad malapit sa altar kung saan nila inilalagay ang kanilang mga inakay. Kapatid, yung ibon na nabanggit dito sa English ay sparrow. Sa Tagalog po, maya. Yan, yung ibon po na nabanggit na yan, ay makakabili ka ng 2 piraso sa isang maliit na halaga. Nabanggit po yan sa Matthew chapter 10 verse 29. Sa maliit na halaga po, ibig sabihin hindi siya ganoong vina-value. Kumbaga maliit lang yung value niya para sa mga tao, kaya nga sa maliit na halaga, 2 yung mabibili mo. Pero alam mo kapatid, sabi po dito sa Matthew 10 verse 29, hindi ba't napakamura ng halaga ng 2 maya? Pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi ayon sa kagustuhan ng iyong ama. Kapatid, minsan ba nafe-feel mo parang hindi ka special? O kaya naman gusto mo munang magpahinga dahil gulong-gulo ka na sa mga nababasa mo sa Facebook, gulong-gulo ka na sa dami ng mga balita, mga bad news, yung mga alalahanin. Kapatid, worship. Kung pakikinggan po natin yung mga personal testimony natin dito sa daily devotion, sobrang nakaka-inspire po. Grabe, mapapaisip ka rin talaga, talaga ganun siya before, hindi ko nahalata. I encourage you po, pakinggan nyo po. At alam nyo, mapapansin nyo po sa mga patotoo nila na marami po sa kanila ang nakakilala sa Diyos nung time na nag-praise and worship. Dahil po na-encounter nila ang Diyos, na-experience nila yung pagtanggap at pagyakap ng Diyos sa kanila. Hallelujah! Kaya kapatid, sinasabi ko sa iyo, mahalaga ka sa Panginoon. Hindi man nakikita o na-appreciate ng ibang tao yung halaga mo, yung mga ginagawa mo, lahat yan ay nakikita ng Diyos. Ibon nga mahal ng Diyos, kapatid, ikaw pa kaya? Ikaw mismo na siya ang may likha, kapatid, espesyal ka sa Panginoon. Kaya kapatid, sa mga oras na kailangan mo ng mga makikinig sa'yo, laging nandyan ang Panginoon. Handang buksan ang kanyang tainga sa mga iyak mo. Alam ng Diyos yan, lahat ng luha mo, alam ng Panginoon. Handa siyang sumaklolo sa'yo, kapatid. Just worship and enter the presence of God. Amen? Hallelujah! Okay po, last po natin sa araw na ito. Okay, sa presensya po ng Diyos ay may kagalakan. Sabi po sa verse 2, gusto kong pumunta roon. Nananabik akong pumasok sa inyong templo, Panginoon. Ang buong katauhan ko'y aawit ng may kagalakan sa inyo, O Diyos na buhay. Kapatid, alam mo, isa sa mga kagandahan ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, doon mo makikita at marirealize yung kabutihan ng Lord. May mga himala, may mga pagpapalang ipapaalala sa iyo ang Diyos, kung saan talagang mag-thanksgiving ka eh. Kasi sa mga oras na kinailangan natin ng Panginoon, nandyan siya para sa atin. Hindi mo na-realize, yung mga problema mo noon biglang natapos na lang. Yung mga noon, akala mo hindi mo kaya, kinaya mo na lang. Bakit? Kasi kapatid, napakabuti ng Diyos. Grabe, alam mo yung dati akala mo magkukulang pero hindi. Dati akala mo papalpak pero hindi. Dati akala mo matatapos na pero hindi. Kapatid, napakabuti ng Diyos. Grabe. Tapos habang nagpupuri ka, bigla mong maaalala yung mga pangako sa iyo ng Diyos. Kaya naman magkakaroon ka ulit ng pag-asa, ng pananampalataya. Magagala ka talaga. Yang kagalakan na yan, I pray na ma-receive mo yan today sa pangalan ni Jesus. I pray na yung confidence ng Lord ma-receive mo today in Jesus' name. Kapatid, sa mga oras na may pinagdadaanan ka, just worship. Tingin niyo po ba yung sumulat nitong Psalms 84, wala siyang pinagdadaanan? Tingin niyo po, kaya siya nasasabi kasi wala naman siyang problema. Kaya siya nagpupuri. Kapatid, hindi. That's a big no kung yan ang naiisip mo. Sabi po dyan sa verse 6,
habang binabaybay nila ang tuyong lambak ng baka. Yung lambak ng baka po is, sa another translation po, tinatawag itong Valley of Weeping, kung saan may pag-iyak, may tagtuyot. Kapatid, dumadaan sila doon. Ibig sabihin, nasa journey sila kung saan may kalungkutan at may kahirapan. Pero, ang presence ng Lord ang nagsusustain at nagpapalakas sa kanila. Amen, hallelujah. Kaya kapatid, I encourage you, mag-worship tayo sa Lord, especially kapatid, pag may mga problema tayo. Di ba po, pag umuulan, hindi naman natin pwedeng layuan yung silong o yung payong. Lalo tayo dun lalapit para hindi tayo mabasa at magkasakit. Ganon din sa Panginoon kapatid, sa mga oras na mas inuulan tayo ng problema, lapit lang tayo sa source of peace, sa source of strength, sa source of wisdom. Tiyak, nandyan ang Panginoon para sa atin. Hallelujah! Okay po, para sa akin pagtatapos, ito na po yung conclusion ko. Psalms 84:10. Ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. Kapatid, kung kailangan mo ng kapahingahan sa araw na ito, hindi kama o Netflix ang sagot dyan. Hindi yan ang kailangan mo. Kapatid, kailangan mo ang presensya ng Diyos. Yung Netflix, panandali ang pahinga lang yan. Pero ang presensya ng Diyos, bibigyan ka ng kapayapaan spiritually, physically, emotionally, and mentally. Tara kapatid, encourage natin ang ating buong pamilya, especially po pag may family altar, maging sa ating mga personal devotion. Let us always invite the presence of God nang maranasan natin ang fullness ng favor ng Lord sa atin. Hallelujah! Let us worship the Lord po. Hallelujah! Hallelujah! Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you, I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy
in this place. Lord, we have come for you. Come on, let's make way for him tonight. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for